Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang bidyong to ay mula kay Hello United Philippines na naman. Ano? So meron itong pamagat na PBBM binayaran ang utang na 527 million ng mga Dabawenyos na namigay ng free land titles. So pinanood natin 'to men, actually last year pa 'to, December 5, 2024. Na-curious lang din ako dito ano, kasi men binayaran ang utang ng 527 million pesos ng mga Dabawenyos. Alam naman natin na yung Davao is some kind teritoryo nga daw yan ng mga Dutertes ano. So bakit may mga ganitong usapin? So na-curious lang ako. So yan kung trip nyong panoorin to kasama tayo is don't forget to support our YouTube channel. Syempre, Hello United Philippines. Supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. Sa mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. So again, ang pamagat ng video nito, PBBM binayaran ng utang na 527 million ng mga Dabawenyos na namigay ng free land titles. So, like, comment, share, subscribe. Start. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Ayun. Excellency Ferdinand R. Bongbong. Marcos Jr. PBBM nasa Davao del Norte. PBBM binayaran na ang 527 million na utang ng mga magsasaka. Libreng titulo pinamimigay. Diyos ko dahil. What a news, kumbaga. Yung mga tiga Davao de Oro, nasaan po sila? Taga At Davao. narito rin po ang ating Vice Governor, ang aking tiyahin na si Vice Governor Lorna Bautista. Lorna Diyan po Bautista. siya. Darsek Estrella pinasaya mga Davaoeños. So si ano yan, si Estrella ba? Ganon din po ang mga taga Davao del Norte. Yung mga taga Davao del Sur. Sobrang laki pala ng Davao kasi may Del Norte tapos may Del Sur. Di pa ako nakapuntang Davao, men. Siguro parating pa lang sila. Yung mga taga Davao Occidental. Anyway, sa mga taga Davao dito, comment nga kayo sa baba kung ano yung mga tourist destination nyo. Like, yung pinupuntahan talaga ng mga tourist. Let me know guys, baka makapunta tayo soon, di ba? Wala kasi akong hindi ko pa na kung ano yung magandang puntahan dyan sa Davao. Comment down below. Mga taga Davao Oriental. Lahat ho ng mga kasama natin, yung mga undersecretaries, assistant secretaries, ang ating director, at ang mga DAR officials and employees ng Region 11. Palakpakan ho natin ang DAR family. Ooh, Dar family, let's go! Ladies and gentlemen, pipilitin ko pong magsalita ng Bisaya. Ayan, Bisaya. Maayong buntag kaninyong tanan, Magandang umaga sa inyong lahat. nalipay ko nga makatambong midiri sa Natutuwa inyong ako. syudad na Panabo. Natutuwa ako na makapunta sa inyong lugar sa Panabo. Tama ba? Mabuhay mo tanang mga agrarian reform beneficiaries dinhi. Mabuhay kayong lahat ng mga agrarian beneficiaries dito. Ayan, sleeping. Tapos mga nanonood pala Naintindihan sa mo ba ating ninyo Bisaya. yung Bisaya ko? Naintindihan mo ninyo? Ako hindi rin. Mabuti pa kayo, naintindihan nyo. Ako hindi. Ano yun, parang chinat-chipiti. Sadyang napaka-swerte ho natin Yung- itong araw na ito. Bakit? Dahil bagamat sa 25 pa lang ang Christmas, December Oy. 25, naririto na ang ating Pangulo at meron ng pa-Christmas sa ating lahat. Wow. Amazing. Pakinggan natin ang kanyang talumpati mamaya. Ang sabi ho ng ating Pangulo, doon
sa unang-unang State of the Nation address niya. Agrarian reform is not only about land acquisition. Agrarian reform is about support services and distribution of lands. Napakagandang balita ho dahil lalo na para kay Mr. Guillermo B. Quilisadio Kilisadio. 34 years, 34 na taon pong naghintay para sa Grabe. kanyang titulo. Ngayon, makukuha na ninyo ang inyong Bakit 34 years? Ano bang wala bang ginawa si Duterte dyan? Or hindi ba sila nag-seek ng tulong kay Duterte dyan? Na kailangan pang umabot sa Pangulo? Or I don't know, paki-explain na lang kung sino yung may alam ano. titulo. Ganon din ho, si Mr. Cesario B. Quilisadio Jr. ng Santo Tomas, Davao del Norte. Ako. 34 years naghihintay. Ganon din po si Mr. Dioscoro Blando. Ayun nga pala, malaki naman din pala talaga yung Davao. Ano? So, I don't know lang if yung mga na ano dyan is part pa rin ng teritoryo ng mga Duterte. Ano? 6 na taon na hong naghihintay. Nasaan po ba sila? Yung mga ating mga kasamahan, andyan po sila. Tumayo nga ho kayo. Kayo po at 10 Grabe, naiyak si ng tatay. inyong mga kasama dahil ho na pinag-utos ng ating Pangulo, bilisan ang pamimigay ng titulo sa mga agrarian reform beneficiaries. Sa wakas, makukuha na ninyo ang inyong titulo. Maraming salamat po. Parang nag-ano Alam yung... niyo po, pag nakikita ko po yung mga katulad ninyo na may mga edad na mga katulad namin na may edad na, naalala ko ho itong istorya tungkol sa ama ng Late niya na-realize. Sabi niya, yung mga nakita ko mga may edad na katulad ninyo. Tapos na-realize niya, magkasing edad lang pala kami nito. Sige, mga kaedad na kagaya natin. ating mahal na Pangulo, the late President Ferdinand Marcos Sr. At ganoon din ho ang aking lolo na siya po ang secretary naman ng ama ng ating Pangulo ng Agrarian Reform, Secretary Conrado Estrella Sr. Noong isang okasyon po, natanong po ng mga media, ng mga periodista, sabi ho nila tinanong nila ang mahal na Pangulong President Ferdinand Marcos Sr., Mr. President, mukhang ang lakas-lakas pa ho ninyo. Nakikita namin talagang kuwan pa ho kayo, alisto pa ho kayo, malakas pa ho kayo. Yan din yung nakakabilib, ano? Yung mga senior citizen ngayon ba? Parang ang babagsik pa. Ang lalagsik, something like that. Siguro sa, tayo generation natin, mga 90s. Sobrang, na siguro tayo, 50s pa lang or 60s. Grabe na yung mga karamdaman natin. Kasi sobrang abuso tayo sa katawan natin ngayon eh. Di ba? Like, yung mga kinakain natin, yung mga iniinom natin, tinitake natin, bisyo doon, bisyo dyan. Though hindi ko nila lahat, pero mostly ba? Na parang, kung mga masasarap na pagkain, kain. Di ba? So, yeah. Ano ho bang sekreto nyo? Ang sabi ho ng ating mahal na Pangulo, noon, ito ho'y kwento ng aking lolo eh. Ang sekreto ko ay gulay sa umaga, gulay sa tanghali, at gulay sa gabi. Ayan ang kinakain niya. Ganun ho ba? Sabi sa kanya. Oo, ganun kami mga Ilocano. Sino ho mga Ilocano rito? Naimbag nga bigat kada kayo amin, apo. Ang kulit na. Sinong Dabawin nyo? Sinong Ilocano? Hindi ko rin alam kung anong lahi ko, men. Ayan, meron pala. Yun nga ho, nung tinanong ang ating mahal na Pangulo,
Gulay sa umaga, gulay sa tanghali, gulay sa Tibay nun. gabi, kaya malakas pa rin. Tinanong ho, Grabe. ilang taon na ho kayo? Di Ako, ko kaya mga 89 na ako, sabi niya. Tapos, yung lolo ko naman, nakita nila, tinanong nila, Secretary Estrella, bakit mukhang malakas pa kayo? Ano ho bang sikreto ninyo? Ang sikreto ko, isda sa umaga, isda Mangga. sa tanghali, isda din sa gabi. Ah, ganun ba? Ilan May ano din, kakilala din ako, umabot siya ng 100 years old. Hindi siya totally kakilala talaga sa partner ko lang or sa wife ko. Ano siya, mangga. Yun, mangga yung kinakain niya, tapos isda. Isda ba yun? Something like that. Haba ng buhay niya. Veteran siya ng World War II. taon na ho kayo? Ako, mga 90 na ako eh. Sabi ng lolo ko. Pagkatapos may nakita silang agrarian reform beneficiary na matanda na. Kulubot na yung muka. Medyo kuba na. Kaya in-interview. Tatang, sabi nila, ano ho bang sikreto nyo? Bakit matanda na ho kayo? Mukhang mabilis pa kayong maglakad. At Kamuting panik-panaog pa kayo sa hagdanan. Mukhang malakas na malakas pa kayo. Sumagot ho yung kulubot ang muka. Sabi ho niya, ako? Asawa. Pati ho boses, ako? Sabi niya. Ang sikreto ko, sex sa umaga. Sabi ko na yun. Sex sa tanghali. Sex uli sa gabi. Sabi. Di ko palang alam yung story niya. Parang nung sinabi pa lang ni Sir na isang lalaki na parang parang iba to ah. Parang iba to ah. Parang pansit kantunan to ah. Ah, gano'n mo ba? Yan ang sikreto nyo. Ilang taon na ho kayo? 46. Kaya, 46. Tumanda pala siya, bilis. Bumilis pala yung pagtanda. Ang gagi. ito, si Secretary Anton Lagdameo, palagay ko 46 years old pa lang ito. Nasosobrahan ho eh. Kaya ho yung mga beneficiaries natin na matagal na kayo naghihintay. At kayo pong lahat na mga agrarian reform beneficiaries, huwag kayong mag-alala dahil sa pinag-utos ng ating mahal na Pangulo na hindi lang titulo ang ating ibibigay. Meron pa siyang sasabihin mamaya. At kung May papalagpak pa-speech kayo, pa. Siyempre, sobrang saya nila nung marinig nila yung Pangulo. 'Di ba? Sobrang dami ng Pangulo na nagdaan. Ngayon pa lang sila mabibigyan, 'di ba? So, sobrang saya ng mga yan. Tsaka bakit hindi to, wag na lang tayo mag-question. Tatanong ko sana kung bakit hindi to naghihita ng past administration. Gayong from Davao naman siya, 'di ba? Wala lang, nagtatanong lang naman, 'di ba? at para po sa lahat ng ating mga agrarian reform beneficiaries, nais kong malaman nyo na ipinag-utos ng ating mahal na Pangulo na magbibigay po tayo sa inyo ng mga mini rice mill with sifter, mga farm tractor, mga hammer wheel, mga furrower, hauling truck, mga floating tiller, two-wheel drive tractors, Wow. three-wheel cargo vehicle, solar-powered irrigation, at marami pa pong farm machineries and equipment. Dapat naman talaga, dapat na naman talaga yung mga farmers natin yung, ulanin ng benepisyo ba? Hindi yung mga, Diyos ko, babanggitin pa ba natin yung mga ibang nakaupo dyan sa gobyerno na, grabe, umuulan ng benepisyo, anak ng teteng, tapos yung iba, hindi pa nakukontento, nangungurakot pa. Di ba? Dapat ito yung pagtuunan eh. Kasi syempre sila yung magbibigay ng pagkain sa atin, di ba? Makakaano pa tayo, ano pa tayo sa mga murang bilihin kung inaalagaan natin sila. Umaangkat kasi tayo sa ibang bansa eh, kaya napapamahal tayo. Ganyan kayo kamahal ng ating
Pangulo. Ayun. Mahal natin nga Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr. at saka Secretary Estrella. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang Lalong-lalo araw. na po sa ating pinakamamahal nga Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ako po si Ernesto Bagtian, isang agrarian reform beneficiary ng ERB ng Andap ni Bataan, Davao de Oro. Isang karangalan po para sa akin ang makatayo rito sa harapan nyo ngayon upang ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat. At hindi lang po grabe. sa akin, Nagbabibrate yan kundi dito. sa libo-libong beneficiaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program sa probinsya ng Davao de Oro. Marami pong salamat sa inyo, mahal na Pangulo. Para sa aming mga mag-uuma, magsasaka, ang inyong pag-alis ng aming bayarin, obligasyon sa Land Bank of the Philippines, Dang. na pinagtibay sa pamamagitan ng Republic Act 11953 ay isang biyaya. Lubos po kaming nagagalak, mahal na Pangulo, dahil ito po ay isang napakalaking tulong sa amin. Para sa aming Davao-inyo, Ramdam na ramdam mo talaga yung ano, 'di ba? Yung sincerity ng mga farmers natin. nawadaan jud mi og bugat nga pas-anonon. Ika nga sa Tagalog, dahil sa tulong nyo, kami ay nawala ng mabigat na pasanin dahil sa Republic Act 11953. Ang pira dapat namin gamitin, naming pangbayad sa lupa, ay may pangbili na namin ng pagkain. May pangbigay na namin sa aming mga anak para sa pamasahing patungong paaralan. Allowance ng aming mga anak sa school at sa iba pa. Napakalaking tulong po ninyo ang ginawa sa amin. Lubos po namin hinangaan ang inyong dedikasyon at pagmamahal sa magsasaka. Sana po magpatuloy pa ang inyong pagsisikap kasama lahat ng mga opisyal at kawani ng gobyerno. Lalong-lalo na po ang DAR na siyang naging instrumento ng Diyos upang ang aming pangarap na lupang sakahan ay Grabe. makamtan. Pangako po namin sa inyo, Pangulong BBM, na gagamitin namin at payayabungin pa ang biyayang ito upang maging huwaran ng tagumpay at pag-unlad sa iba pang mga magsasaka. Mabuhay po kayong Pangulong Bongbong Marcos. Tapos pusok Yun. namin kayong iniibig at pinasasalamatan. Naway patuloy kayong pagpalain ng Diyos at bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Ooh, grabe. Ramdam na ramdam mo talaga yung ano nila. Tumatayo yung balahibo ko. Grabe, no? Dapat kasi sila talaga yung inaalagaan ng gobyerno, di ba? Kaya kita nyo naman, papakahirap sila para syempre tayo mga consumer, may makain tayo, di ba? May mabili tayo. Tapos sila, kung sino pa yung mga gumagawa ng way para may makonsumo tayo, sila pa yung mga hindi rin umaasenso sa buhay ba? 'Di ba? Siguro may mga umaasenso, mangilan-ngilan lang. Mga kasamahan ko sa pamahalaan, mga kababayan, Eto na, maayong PBBM. adlaw kaninyong tanan. Maayong adlaw. Ang rehiyon ng Davao ay may espesyal na bahagi sa aking puso. Hindi ko po malilimutan ang mainit na suporta at pagmamahal na pinadama ninyo sa akin noong panahon ng kampanya at sa bawat na pagkakataon na mapupunta ako rito sa rehiyon ninyo. Dahil Grabe. dito, masaya akong masaksihan ang patuloy na pag-unlad ng inyong lugar. Hangad ko na sa susunod na pagbisita ko rito ay pasisilayaan na natin ang Tagum City Bypass Road at ang Island Garden City of Samal Circumferential Road. Grabe. Kinuha talaga ni PBBM yung puso ng mga Davaoenos Sa 2026 pa raw po matatapos, pero mas maganda kung mas maaga at pipilitin natin mas mabilis at mas maganda pa ang pagpapatayo na yan. Hindi lang po yan, inaabangan din ang pagbubukas ng Carmen Tagum City Coastal Road. Tiyak na makakatulong ito sa pagpapabuti ng sitwasyon ng trapiko at pagpapabilis ng galaw ng inyong transportasyon at Ayun. pagpapaunlad ng negosyo, turismo, agrikultura. Mas bibilis ang biyahe ng mga produkto, mas magiging madali na ating maipaparating ang mga tourist spot tulad ng mga beach, mga ilog at mga parks dito. Tama. Lalo pa natin, maitatampok Isa din or malaking tulong din kasi yung panghahatak ng mga turista, 'di ba, sa isang lugar. ang angking talento ng mga Davaoenyo sa buong bansa at sa buong mundo. Para po sa kaalaman ng lahat, nag-organize po ang tanggapan ng Pangulo, katuwang ang Department of Education ng isang parole-making contest.
sa Parol making. 148 pampublikong paaralan na lumahok. Ang Panabo City National High School ang nanalo bilang second place nitong Pasko na ito. Yung Ipinamalas parol ng mga contest. estudyante ng Panabo City National High School ang galing, ang husay at pagkakamalikhain. Kaya naman, buo ang aking suporta sa lahat ng mga proyekto at programang naglalayon na maisulong ang pagpapalawig ng turismo, pag-asenso ng inyong rehiyon at pagkilala sa inyong galing. Itong araw po na ito Panis kayong lahat. ay isang patunay sa pangako kong iyan. Narito ako upang ipamahagi ang mga sertipikong magpapalaya sa ating mga agrarian reform Wow. beneficiary sa inyong pagkakautang sa lupang pang-agraryo. Ang paggawad ng mga certificate Sabi sila pa yung may utang talaga, di ba? Na sila na nga yung nagsisikap. Sila pa yung may utang. Kaya yung mga magsasaka din natin, tinatama din sila. Di ba? Sino ba naman yung gaganahan, men? Magtatrabaho ka. Tapos konti lang yung bili ng mga ani nila. Ibabayad pa yung iba. So ano na lang yung kakainin nila? Sobrang hirap na sila. Mahirap na nga sila. Mas lalo pa silang pinapahirap. Di ba? Buti na lang talaga itong ganitong hakbang na binigyan sila ng title. Di ba? Sobrang goods namin. Malaking tulong na yan para sa kanila. condonation with release of mortgage o yung tinatawag nating COCROM ay bahagi ng pagpapatupad ng isang bagong batas, ang New Agrarian Emancipation Act. Ang programang ito ay naglalayong gawing ganap na pagmamayari ng ng inyong mga sinasaka. Ibig sabihin, wala na po kayong iisipin na babayarang amortisasyon, interes at iba pang mga surcharge. Sa madaling Nice. salita, lahat Malaya ng na. inyong utang burado na, limpyo na tanan. Limpyo na tanan. Malinis na. Sa buong Parang Region 11 ay magbibigay tayo ng mahigit 11,000 COCROM para sa mahigit 100,000 benepisyaryo. Ito ay may kabuuang lawak na mahigit 13,000 hektarya na nakakahalaga ng mahigit 6 milyong piso. Una natin igagawad ngayong araw ang mga COCROM sa mga benepisyaryong nagmumula sa probinsya ng Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental. Bago matapos ang taon, Ilan ba yung Davao, min? May Davao Occidental ba? Correct me if I'm wrong. ay isusunod naman natin para sa mga agrarian reform beneficiary sa Davao del Sur, Davao Occidental at sa Davao Meron City. Mahigit 600 e-title sa mga ARBs mula sa Davao del Norte, del Sur ang ating ipapamahagi nang sa gayon magkaroon na ng sariling titulo sa lupang inyong sinasaka. Ito naman ay alinsunod sa proyekto ng DAR, gaya ng split project at ng land acquisition and distribution. Ito ang layunin nito ay mas pabilisin ang paghahati ng lupa para sa ating mga farmer beneficiary at ang Nice. pamamahagi ng mga lupang sakahan para sa mga magsasakang walang sariling lupain. Diba? Kaya naman, nagpapasalamat tayo sa work Kung magtuloy-tuloy lang to sa mga susunod pang presidente, makakaahon yung mga kababayan natin eh. Tapos syempre, di pwedeng baratin sa presyo. Bank dahil katuwang sila ng DAR sa pagpapatupad nito. Bukod pa rito, mamamahagi rin tayo ng mahigit 140 Certificate of Land Ownership o CLOA sa Davao City. Patuloy po ang pagsisikap ng gobyerno na mabigyan kayo ng mga proyekto na makakatulong sa pagpapalago ng inyong mga sakahan at magpapatatag sa sektor ng agrikultura. Mabuhay ang ating mga magsasakang Pilipino! Yun. Mabuhay ang bagong Pilipinas! Daghang Bagong salamat! Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isang salita. So yun lang naman mga kanoisis. So, kita nyo naman yun, di ba? Magandang balita yun. So again, ang video yun ay mula kay Hello United Philippines. Courtesy na din sa may-ari ng video yun.
Tapos syempre, Hello United Philippines, original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, i-subscribe nyo rin. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipinoids, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men. Binayaran ang utang ng 527 million ng mga Dabawenyos. So, kita nyo yun, nagawa ni PBBM yun. Di ba? You know, yung ano, syempre, nagsimula tayo dun sa mahal na bilihin, 'di ba? Yung mga bigas-bigas ating na 'yan. So ngayon, pinukusan ni PBBM yung mga magsasaka. O ano bang problema ng mga magsasaka? Para mabigyan din natin sila ng ano, magandang deal. So ayun, binilhan ng lupa, 'di ba? Tapos may mga binibigay pang mga pwedeng gamitin sa pagsasaka. Which is sobrang good thing nga yun, ano. Sobrang kudos talaga sa mga ganitong mindset. Sabi ko nga sa inyo, ito yung dapat pagtuunan, 'di ba? Dito dapat binubuhos yung pondo, men, hindi sa kung saan mang bagay. Though wala na tayong magagawa diyan kasi programa din yan ng ibang mga ano, mga opisyal, yung mga porpis na yan or whatsoever. Sana dito din, 'di ba, sa mga magsasaka. Sila yung mas bigyan ng malaking pondo ba. Para syempre ganahan din silang magtrabaho, ganahan din silang maghanap buhay. Kasi men, totoo yun men, nakakapagod talagang ano, nakakapagod magtrabaho kapag alam mo na parang inuugag ka lang. Diba? Na parang konti lang yung kita mo. Halos wala nang matira sa'yo. Diba? Nakakapagod yung ganun. Like sinasabi ko sa inyo. Ah, hindi ka na motivate ba? Diba? So, yun. Luckily na lang din at nahanapan ng way ng Pangulo. Ano, at nabigay partida. Davao pa lang yan. So, shout out sa mga taga Davao dyan. So, yun lang naman min. So, kayo no masasabi niyo doon? Namanghalin ba kayo doon sa hakbang na yun ng Pangulo? Na-appreciate nyo rin ba yun? Or kayo, isa din ba kayo sa some kind na ambunan ng ganong tawag dyan? Programa ba? Programa ng Pangulo. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, I think ito yung ito yung some kind pambara natin sa parang kiniklaim kasi ng mga taga Davao na sobrang lakas daw, like wala daw pag-asa, na wala daw kahit katiting na chance yung si PBBM diyan sa Davao. Like ano yun, may nakalimutan niyo. Wala na bang loyalist sa Davao? Ba? Sa pagkakalam ko, kalat naman yung mga loyalist eh. So, yun lang naman. So, again, kayo, bago nyo yun yung YouTube channel natin, Hello United Philippines, subscribe nyo, tapos yung Pilipinas. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So, again, that's it. Pilipinas is